Hello everyone. In this video, i-discuss ko ang basic printing and output from model space. Ang purpose nitong video ay para magkaroon agad ng printout na pwedeng dalhin sa meeting or para maipakita agad kay client. At hindi rin ito kailangang formal na may title block or may company logo. Ituturo ko ang elements na meron sa plot dialog box at sa page setup manager. So let us start. Paano ko lang pataas? And as an introduction, ano ba talaga ang difference between printing and plotting? And then, anong printer and plotter ang gagamitin natin sa ating project? At sa anong paper size natin ipiprint o ipaplot yung ating project? At anong area or portion ng drawing ang ipiprint natin or ipaplot? At sa anong measurable scale kailangan nating i-print or i-plot yung ating project? At anong pen settings or pen assignment yung gagamitin? At bilang panghuli, anong orientation natin ipiprint yung ating project? Okay, ipan ko lang pataas. At i-discuss natin ang difference between printing and plotting. Sa printing guys, ito ay karaniwan or kadalasang ginagawa sa A at B sized paper at ginagamitan ito ng laserjet printers. Ito yung mga printers na kadalasan na nabibili natin at kaya lang niyang i-accommodate yung mga A size or depende dun sa laki or presyo ng printer na bibilin. At yung plotting naman guys ay kadalasan sa C, D at E sized paper ipinaplot. At well, of course, ginagamitan nyo ng plotters. Okay, ipan ko lang pataas. And then, dumako naman tayo dito guys sa standard paper sizes. So, meron tayong tatlong list na naka-indicate dito sa standard paper sizes. We have number 1, ANSI or American National Standards Institute. Number 2 is ARCS or Architectural. And then number 3, ISO or International Organization for Standardization. So ipakita ko lang guys yung plot dialog box. Pupunta ako dito sa ribbon. And then sa output tab. At i-click ko yung plot icon. Or you can press Ctrl P sa inyong keyboard para sa plot command. Ayan. At magdi-display ang plot dialog box. So, igawin ko lang dito sa kanan and then tingnan natin dito sa upper left. So, meron nakalagay dyan page setup. Itatakan natin yan maya-maya lamang. And then, dun sa printer or plotter, naka-indicate dyan yung name ng plotter or printer. So, i-click ko tong drop down. And then, magdi-display dito yung list ng printers or plotters na meron sa aking system. At every system is unique. Maaring iba yung nasa inyong AutoCAD application or sa inyong personal computer or laptop. So kung makikita nyo dito guys, meron iba't ibang icon ng plotter or printer. At pagdating dito sa may AutoCAD PDF, pababa, makikita nyo yung icon na nag-iba na. So yung mga icon na dito sa Adobe PDF pataas, ito yung mga printer na naka-install dun sa inyong system or laptop or PC. And then dito sa icon na to, pababa, ito yung mga printer or plotter na naka-install together with your AutoCAD application. Okay, for the meantime, select natin yung DWG to PDF.PC3. Ito kasi yung madalas na ginagamit as printer or plotter. And then, pagdating naman sa paper size, ito yung naka-include dun sa DWG to PDF. So, kung makikita nyo, we are now populated with ANSI. Ayan. And then, pagpataas, we have the ARCS. And then, the ISO standard paper sizes. So, ito yung makikita nyo, most likely kapag DWG to PDF.PC3 yung sinelect nyo. But, kapag ang isa-select nyo guys ay yung physical printer nyo sa bahay, for example, ako meron akong Canon printer.
So, ang Canon printer, ang kaya lang niyang i-accommodate ay yung makikita nyo dito sa list ng paper sizes. So, ayan. So, dito sa list, wala kayong makikitang ISO, ANSI, or ARCS na paper sizes. Kasi ang kaya lang i-accommodate nitong Canon printer ko ay legal size, letter, at saka A4 size bond paper. Okay? So, i-click ko ulit itong printer or plotter at balik ako dun sa DWG to PDF.pc3. Okay? And then, pipili ako ng paper sizes. So, I choose, for example, A4 size. And then, i-close ko muna itong plot dialog box. At dumako tayo dun sa ano ba talaga yung mga sizes na naka-indicate dyan sa ANSI. So, may papakita kong example sa inyo. Ito yung mga length and width ng different standard paper sizes. So, let's start with ANSI A. So, meron niyang 11 by 8.5 inches na sukat in metric and imperial. So, makikita nyo dito, ito yung kadalasan na tinatawag nating short bond paper. And then ANSI B. So, meron niyang measurement na 17 inches by 11 inches in imperial. And then ANSI C. Zoom out ko lang ng konti. Ayan. Meron niyang 22 inches by 17 inches. And then let's proceed to ANSI D. Zoom out ko lang din ng konti. Meron niyang 34 inches by 22 inches in imperial. And then ANSI E. Ito na yung last dun sa ANSI standard size. Zoom out ko lang din. At meron niyang dimensions na 44 inches by 34 inches. And then let's proceed to ARCS or architectural. So, ipapan ko lang. At let's start with ARCS A. So, meron itong measurement na 12 inches by 9 inches. And then ARCS B. Meron itong measurement na 18 inches by 12 inches. And then ARCS C. Zoom out ko lang ng konti. Meron itong measurement na 24 inches by 18 inches. And then ARCS D. Meron itong measurement na 36 inches by 24 inches. And then finally, ARCS E. Zoom out ko lang. At meron itong measurement na 48 inches by 36 inches. And then yung pangatlong standard paper sizes natin, we have the ISO. So, ito yung counterpart niya sa ISO. So, una dito sa ISO, we have ISO A4. Or ito yung kadalasan tinatawag nating A4 size bond paper. So, meron itong sukat na 11.69 inches by 8.27 inches. Or 297 mm by 210 mm. So, mas madaling tandaan kapag sa millimeter. Next, we have ISO A3. Zoom out ko lang ng konti. Ayan, we have 420 mm by 297 mm in metric. And then ISO A2. Zoom out ko lang ng konti. Meron itong 594 mm by 420 mm. And then let's proceed to ISO A1. Zoom out ko ulit ng konti. Meron itong dimensions na 841 mm by 594 mm. And then finally, ISO A0. Zoom out ko lang ng konti.
meron itong measurement na 1,188 mm by 841 mm. So, ito yung mga sukat or respective dimensions ng different standard paper sizes. Okay? So, i-zoom out ko lang and let's proceed to the plot area. Okay guys, i-launch ko uli yung plot dialog box by typing Ctrl P sa aking keyboard. And then, ipapan ko lang dito sa kanan. Now, kanina, yung printer or plotter, isinet natin ng DWG to PDF.PC3. And then, yung paper sizes natin, or paper size, ay isinet natin sa A4. So, you can set other paper sizes if you want. So, A4 tayo. And then, dito sa plot area, meron tayong 4 options na pwedeng iset. So, unang-una, the display. So, tingnan nga natin kung ano yung magiging output natin kapag ang plot area natin ay naka-display. And then, gawin natin combination dun sa plot offset na center the plot. Ayan. And then, let us preview. Again, plot area is display. And then, center the plot. And then, let us click preview. So, ayan. So, ito yung preview ng ating plot area. So, I'll close the preview window. And then, ipapan ko ulit dito sa kanan. And then, let's switch to extents. And then, naka-center the plot pa rin tayo. And then, click preview. So, ayan yung extents na option dun sa plot area. And then, I'll close the preview window. How about kung hindi naman naka-center the plot? I-uncheck ko to. And then, I'll click preview. So, naka-center pa rin because close ko lang itong preview window. Naka 91.4 yung X value dito sa ating plot offset. Kung isa-set natin dito sa 0, and then let us click preview. So, mapupunta siya dito sa leftmost part ng ating bond paper. Okay? And then, i-close ko uli yung preview window. And then, dun sa plot area, select natin yung pangatlo, limits. Itong limits ay madalang itong gamitin. Ang ginagawa lang nito ay isa-set yung plot area dun sa isinet mong limits ng pagdodrawingan mo dun sa model space. So, ako, personally, hindi ko to ginagamit. Ang ginagamit ko dito guys ay itong tatlo na to, display, extends, and then window. So, try natin yung limits for the sake of this discussion. Then, click preview. So, ayan yung makikita natin dun sa plot area using limits. So, I'll close the preview window. And then, finally, pang-apat, pan ko lang dito sa kanan, the window. So, pag sinelect natin yung window, automatic, mag-disappear yung plot dialog box natin. And then, we can have a opportunity to select a window, just like crossing window or window selection. Magkiklik lang kayo ng 2 points. Let's say, for example, itong point dito sa upper left, papunta dito sa lower right. Ayan. And then, pag kinlik natin yung preview, so yan yung magdi-display as printout natin. Okay? And then, close ko uli yung preview window. And then, close natin yung plot dialog box. And let's proceed to plot scale. So, pagdating dito sa plot scale, meron tayong option na fit to paper, custom, and then yung mga preset scales natin. Okay? I'll click plot dun sa ating ribbon. Ayan. And then, pagdating dito sa plot scale, meron tayong fit to paper option. Pagka naka-uncheck to, pwede tayong mag-select ng custom scale or preset scales. So, again, iset natin yung DWG to PDF.PC3 and then A4 size
bond paper. And then, pwede ng display or window if you want. And then, let us try to center the plot. And then, kapag fit to paper yan, at naka-display, tingnan natin yung preview. So, ayan yung output niya. And then, let us close the preview window. Kapag naka-uncheck naman yung fit to paper, pwede tayo mag-select ng scale. Let's say, for example, gusto ko ng 1 mm is equivalent to 5.751 units, or pwede natin gawing exact number to. So, kung i-round off natin to, pwedeng 1:5 dun sa mga nasa list, or yung susunod 1:8. So, try natin yung 1:5. So, pagka 1:5 yan, mapapansin nyo, ito yung preview ng magiging printout ninyo. So, naka-red yan. Tingnan natin kung ano yung magiging preview. So, continue lang natin. So, ayan. And then, close ko lang ulit. Let us try 1:8. Ayan. And then, preview. Continue lang natin. So, ayan yung 1:8. Papaliit siya kapag yung number natin ay papalaki. Okay? So, mas mainam siguro 1:4. And then, click natin yung preview. Continue lang. So, ayun. And then, close. And then, yung custom, pwede kayong gumawa ng custom scale ninyo. Ayan. And then, pwede kayong mag-set ng scale na wala dito sa list using custom scale. Halimbawa, kung gusto niyo ng 1:3, pwede kayong mag-create ng scale na 1:3. Okay? And then, i-close ko muna itong plot dialog box and let us proceed to pen assignment. So, dito sa pen assignment, plot dialog box ulit tayo. Meron tayong option na none. Makikita nyo dito sa upper right corner. And then monochrome or monochromatic, isa lang yung kulay. And then custom pen assignment. So pagdating dito sa none, so wala kang isa-set na plot style table or pen assignment. Now kapag monochrome or monochromatic, tingnan natin. So click yes. And then balik tayo dito sa DWG to PDF. And then A4. And then preview. So magpiprint na yan all black or monochromatic. Okay? And then close preview window. And then try natin yung none. So kanina, yung plot style table or pen assignment natin, laging naka-none. Kaya ang makikita natin kung ano yung kulay ng text na nasa model space natin, yun yung makikita natin sa preview. Ayan. So, close. And then, pagka custom, meron ditong nasa list na ginawa ko, ayan, nuts.ctb at saka yung my custom pen assignment.ctb. So, yun yung custom pen assignment. At magagawa nyo yung if you click the new button dito sa list. Okay, so itatakil natin yon sa susunod na video. And then, i-close ko muna to. And let's proceed to drawing orientation. So, plot. Printer or plotter. DWG to PDF. Paper size. A4. And then display. Kahit display or window. Center the plot. Pwede rin. And then dito sa plot style table, monochrome.ctb. Then naka fit to paper tayo. And then dun sa drawing orientation, we have either portrait or landscape. So kadalasan naman dito guys, landscape yung ating sineselect.
Okay? Madalang lang yung portrait. And then, if we click the preview, so yan na magiging appearance ng printout natin. Okay? So, I'll close the preview window and then the plot dialog box. And then, bilang panghuli guys, we have the page setup manager. So, ito yung gagawin natin sa page setup manager. Ito yung mga information na kailangan nating i-save. So, asan ba yung page setup manager? So, you can type the command, page setup, or you can click the icon dun sa ribbon, page setup manager. At dadaling kayo dun sa page setup manager dialog box. Meron ditong current page setup and model. Pwede kayong mag-click ng new or mag-create ng new. And then, pwede nyong i-type yung page setup name. Halimbawa, ito type ko ay quick print. And then, start with model. And then, click OK. At dadalhin tayo dito sa page setup dialog box. At similar ito dun sa plot dialog box. So, ang gagawin natin guys, isa-select lang natin yung naka-indicate dito sa model space. Halimbawa, dun sa printer or plotter, iselect natin yung DWG to PDF.pc3. Dun sa paper size, iselect natin yung ANSI A. Yan. ANSI A 11 by 8.5 inches. Sa plot area, either display or window. And then, isa-center natin yung plot. Check natin. And then, custom, scale, or fit to paper. So, let us select this time fit to paper. And then, monochrome, monochromatic, and then, landscape. Then, click OK. Ayun, meron na tayong quick print page setup. Click natin yung close. At saan ba guys ginagamit yun? Kapag ka nag-plot kayo or nag-print, halimbawa, Control P, dito nyo pipiliin yung ginawa ninyong page setup dito sa drop down. So, ayun, quick print. Pag sinelect nyo yung quick print, hindi na kayo magse-select ng paisa-isa dun sa printer or plotter. Dahil isinet na ninyo at nakasave na yan as quick print page setup. So, ito guys ay ginagawa every drawing pero minsanan lang. Kapag same setup yung ginagamit niyo dun sa plotting or printing. So, ito yung gamit ng page setup manager. So, isang click lang dito and then select nyo yung appropriate na page setup dun sa inyong drawing and then masa-set up na lahat dito. So, kung mapapansin nyo, ito yung isinet natin before. Ayan. Yung printer, plotter, paper size, plot area, etc. Okay? And then, click nyo na yung OK para i-print yung inyong project. So, I'll close the plot dialog box and then I'll zoom extends. And that concludes our basic printing and output using model space. So, sa susunod na video guys, ang gagawin natin ay basic printing and output using layout or paper space naman. Okay? So, thank you guys and God bless you all.